Ito ngayong araw na maglilipat na nga kami sa ibang bahay. Kaya isasama ko na naman kayo sa panibagong araw ng buhay namin. Alas 5 pa nga lang ng umaga, abay gumising na nga ako at magluluto nga ako ng sopas. Habang ako'y nagluluto nga niyan, abay nababad trip nga ako. Paano ba naman kasi yung binuko ang sasakyan na para maglipat ng mga gamit namin. Agang-aga nga kumontak sa amin na hindi nga daw sila matutuloy. Ang reason nga nila ay dahil nasiraan nga daw yung sasakyan. Kung kailan nga araw ng paglilipat, saka pa nga talaga nagka-aberya. Tinaon ko pa naman ng Sunday ang paglilipat namin dahil madami nga akong makakatulong pag Sunday ko nga itinaon. Dahil hindi nga pwede sa ibang araw dahil wala na nga tutulong sa akin at may mga pasok nga sa trabaho. Dahil wala nga si Papa Al kaya wala talaga akong makakatulong dito sa bahay. Kaya agang-aga nga hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Parang ayaw ko na nga sanang magluto ng sopas dahil sabi ko baka masayang nga lang at wala nga kakain nito. Kaya agang-aga nga habang nagluluto nga ako ng sopas sabay nagko-contact na nga ako ng ibang pwedeng mapagrentahan na sasakyan. Sinabi ko na nga kaagad kay Papa Al na hindi nga matutuloy yung nirentahan kong sasakyan. Pero syempre kahit sabihin ko kay Papa Al wala man siya magagawa dahil nasa malayo nga siya. Pero nung nag-reply nga si Papa Al sabi niya maghanap na nga lang daw ako ng iba. Tapos ang ginawa ko nga tumawag nga ako dun sa ate ko na nasa Batangas. Kasi kung wala talaga akong mahanap sila na talaga ang pinaka-option. Ang gusto ko lang naman sanang rentahan ng sasakyan yung malapit nga lang sa amin. Gabi pa nga lang nag-update na nga ako dun sa rirentahan ko nga sasakyan. Dahil gusto ko nga makasigurado na tuloy talaga yung lipat namin. Dahil yung ibang gamit nga ay inayos ko na nga. Para pagdating nga ng sasakyan ay isakay na nga lang ng isakay para hindi na nga ako mahirapan. Dahil isa nga din sa iniiwasan ko ayoko maging aligaga. Yung tipong nandyan na yung sasakyan saka lang ako mag-aayos ng mga gamit na isasakay sa sasakyan. Sa mga oras na nga yan, abay kahit bad trip nga ako, nagawa ko pa rin talaga ang mag-video dahil content na nga din ito. At nung mga bandang 6 AM nga, buti na nga lang at may nahanap nga ako na pwedeng rentahan. Nagkataon naman na pwede nga din sila sa araw na yan. Kaya nabuhayan na nga ako ng dugo dahil sabi ko matutuloy din talaga. Hindi rin talaga masasayang ang effort ko. Kaya napa-thank you Lord na lang talaga ako dahil hindi talaga ako pinapabayaan ni Lord. Hindi rin kasi talaga madali ang paglilipat nga ng bahay. Hindi pong mag-isa nga lang ako lahat ang nag-aasikaso. Mula sa paglilinis ng bahay na lilipatan namin. Tapos sa pag-aayos ng mga gamit na dadalhin namin sa kabilang bahay. Ganap ng mga rirentahang sasakyan. At humihingi din ako ng tulong sa ibang tao na pwedeng makatulong nga sa akin. Kahit may aberya nga, nagagawan pa rin naman talaga ng paraan. Buti na nga lang at available nga ang papa ni Ate Joycel kaya pinampunta ko nga dito sa bahay para magpatulong na din. Grabe, hindi talaga madali ito pero nakayanan ko nga kahit nasa malayo si Papa Al. At ito na nga yung oras ng paghahakot nga ng mga gamit dito sa bahay. Hindi na nga ako masyado nakapag-video dito dahil busy na nga din ako. Mukha nga lang talaga ako ng konting clips para may mapakita nga ako sa inyo. Kaya araw-araw talaga ako pagod kasi hanggang ngayon nag-a-adjust pa rin nga kami. Kaya thank you nga sa mga taong tumulong sa amin at handang tumulong kahit walang kapalit. Hanggang dito na nga lang muna. Salamat sa panonood. See you in my next video. Thank you Lord sa panibagong araw ng buhay namin.